Zamboanga, Sibugay. Akalain niyo po may lalaking nangahas na pumasok at tumalon sa kulungan ng buhaya. Ayun tuloy, kinagat siya at kinaladkad pa. Makaligtas kaya siya? Ay, kanong sinunod ka dyan dong? Makapigil hininga ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw lang, maaari na siyang sakmalin mal. Agoy, ginukulay! Maluoy kalay! Kinaladkad. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan lang ko doon lang. Ayaw na siya na nag-asalay. Agoy, ginukulay! At pinaikot-ikot na ng buhaya ang tila magiging hapunan niya. Yung ginawa ko is nag-live na lang para makita ng mga rescuer. Alangan naman na pumunta ako sa cage din. Di dalawa kaming kakainin. Nag-ayaw siya ikapalangga. Nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhaya yung kalaban namin. Paano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay? Nyay mo paagang. Loy, Agoy, ginukulay! Jesus! Lay, maluoy kalay! Ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Cabul Mangrove Park and Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buaya. Tumakbo ako at tiningnan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buhaya. Ang buhaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang Gilak na niya mo paagang. Agoy, ginukulay! Maluoy kalay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Hawakan yung ulo. Kaya Agoy, ginukulay! Jesus! Loy, ayaw sa taong kanalay! iniikot-ikot siya. Ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Dili, wala na ko gi-expect nga akong friend lang ko nagtawag sa kuha. Sa nga, uy, no, your brother, no. Kinain daw ng crocodile. Naabot ko dito, ma'am. So, napadyo siya sa, buhaya. Wala ko yung mahimo. Maudyo na akong sa kung una-una. Wala, yung pag-asa. Ang rumesponding mga pulis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya, yung buhaya. Paagang. Agoy! Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Kaya niyang paamuhin yung buhaya kasi siya lang talaga ang makalapit doon. Sa katong nga time na sa mo ang balay na ay niabot dito balong nga nakasala si Alay. Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buhaya ang kanyang binti. Maya-maya pa, dumating na si Tata. Pag abot gyud ako dito sa sulod, naluoy yung katanaw sa tao gud kay perting singgit gyud. Tabang kay di na daw siya muusab. Gikuha dahil na ako to ako ang stick. Mo na pag-train ako sa hagikan pa siya sa gamay. Wala na ko biyaya ang stick dito na ko sa gilingaw dahil akong giingnan mga tao nga kuhaan ninyo katong napakan. Kaya nakadagan na yung tao dito sa daplin. Mo to ila dayong giawas. Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Naluwas na kita. Pero bali anti-air sa sulod. Binabandage saka dinala doon sa hospital. Si Arthur, himalang nakaligtas. Nagbigay kami ng pain meds, antibiotics kasi very risky ang patient sa infection. Ang lalaki, nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng 2 kamao.
Nagpapagaling siya ngayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o bali sa itaas na bahagi ng Awan dibdib. na lang sa aman. Ha? May tabo namang yun eh. Unahon ako nga. Nilayat ko dito. Kaya ipangit mo nang gunong. Maligo rin mo tako ato. Mamtay may mahimo na kay. Saan na? Naputol naman eh. Ay tag. May lisa nigkuan ka ng kuan na ng tugas para mabakod-bakod nga itong tuhod, ani? Uwian ang sitwasyon ay. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala ni ba sila yung respect ba sa among pamilya po. Tingana, wala gi sila kailan sa kung igsoon kung ingana ba nga ilang gi bully jud nila nga buang daw, an mabait yan. Pero si Arthur may inamin sa aming team. Siya mo ito itong toyo na ako dito kay sinang gusto nta na kung ba nga nang may kapan siya na kung ba kay nagtubo ko plastic to god. Sa mga hayop, kaya nung nakita niya si Alay, na interest daw siyang hawakan ito. Dito pa ko maagi sa katong portahan bitawon ta. Pag abri na ako ni Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. Patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. Shot ko dispor ono pero gamay ragot kamera saragot ka timpla. During my interview, there was no any deviation at the site level, but in that incident, the patient needs further site evaluation and assessment. Sa pangyayaring ito, meron bang dapat managot? Kung mapatunayan nga na mayroong pagkukulang sa kanilang management, kulang warning signs, kulang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then posible sila maging civilly liable. Tulo jud mi dire duty, ma'am. Dira at bang sa stage, dira jud mi pirmi magtambay. Nagtumi nga nagtanaw ra siya sa buaya. Kay normal ra man gud nga daghan mananaw diri buntag dato gatong pagkahitabuan nana siya sa sulod wa na mi kabantay. Will fence naman yung facility ni Alay. Check yan ng DNR. Yung nangyari na yun is very isolated case talaga. May bala po ba kayo magsampa ng kaso? Sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala naman po. Di ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa danyos o sa anumang pwede mo makuha. Si Park, meron silang internal rules or merong city ordinance na nag-penalize sa mga tao na kapag papasok or gagambalain yung mga wildlife, kagaya ng crocodile, mapatawan ng penalty. Langgang ano ning sulod magkadya langga? Kabalo man jud ka nga buaya na jagang. Before taking any legal action, kailangan po natin malaman kung ano po yung reason or i-assess po talaga yung mental condition niya para po fair naman po sa kanila kung ano po yung dapat natin gawin, ma'am. Ang mga mababangis na hayop gaya ng buwaya, likas na nagiging agresibo kapag sila'y ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo. Dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay.